Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Sige po, hilingin natin ang banal na Espiritu na siyang magturo sa iyo at sa akin. Aming Ama, kami po'y naniniwala at walang pag-aalinlangan na kami ay naninindigan at sa aming paninindigan, alam naming banal na Espiritu ang magtuturo sa amin. At siya ang magsisiwalat sa amin ng buong aralin ng katotohanan. Salamat sapagkat maging ang katapangang ito ay isagawa't isabuhay, ito ay mangyayari sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga po, 2 salita lang at alam kong simpleng-simple lang yung salita at ito po ang ating titulo. Miss and mess. Huwag mo pong babalik na rin ang pronunciation, baka gawin mo ay mess, at baka ang gawin mo sa mess ay miss. Miss and mess. Kaya nga, ano ang ibig sabihin ng miss? Hindi tinamaan. Ano ang ibig sabihin ng mess? At nasira o nawasak. Miss and mess. Tingnan po natin sandali ang Romans 3:23 para makita natin yung miss. At ang sabi po dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at bawat isa ay kinapos, hindi nakaabot sa luwalhati ng Diyos. Yung glory of God ay presence of God. Yung presence of God, yun po ay kapangyarihan ng Diyos para gawin niya ang kanyang pangarap. Kaya kailangan tayo po ay matuto na ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan ng mga totoo na nagtitiwala, naghihintay at umaasa ng lubusan sa Diyos. At mapapansin po natin, all have sinned. Atin pong siyasatin yung miss. Ang ibig pong sabihin, hindi nakaabot. Coming short of the glory of God. Sa Genesis chapter 3, verse 3. Genesis 3, verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, you shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die. So ito po yung isang utos ng Diyos kay Adan at Eva na huwag nilang pakikialaman. Kapag sila'y sumuway, sila ay mamamatay. At ano ang ibig sabihin nung kanilang pagkamatay? Ito po'y hindi pisikal na kamatayan, ito po'y spiritual na kamatayan. At ang sanhi ng spiritual na kamatayan ni Adan at ni Eva ay dahil sa pagsuway. Sa isang utos na hindi nila sinunod. Kaya natin pong unawain, so ano ang nangyari? At nasumpa ang buong sangkatauhan at naparusahan ang ahas na tumukso. Naparusahan ang babaeng nagpatukso. At naparusahan si Adan na binigyan ng pananagutan upang may pagpatuloy
niya na masunod ang ibig ng Panginoon. Kaya nga po ating unawain, dahil po doon sa pagsuway na yon, nagulo ang buong sangkatauhan, miss and mess. Sa kasalanan ng isang tao, napahamak ang buong sangkatauhan at ito ay alam natin. Kaya kailangan umalis tayo doon sa sumpa nung pagkakasala na nagawa ni Adan at ni Eva. At dahil doon sa kasalanan, kaya ang buong daigdig ay punong-puno ng kasamaan. At itong kasamaang ito ay magpapatuloy at kailangang ikaw at ako ay maiiwas natin ang ating sarili doon sa mess na dulot ng kasalanan ng isang tao. Sa Romans 5 verse 5, ipakikita ko lang po sa inyo para maalis kayo doon sa inaakala ninyong kabuisitan sa buhay. Hindi po kabuisitan yun. Yun po ay resulta ng sumpa doon sa Eden. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So ating pansinin po, because all mankind missed the glory of God, merong ibinigay ang Diyos na pag-asa. Kaya't napakalaki ng ating pag-asa. At ano ang pag-asa? At ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ang ating pag-asa ay ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay isinilid sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan ito ay ating maunawaan sapagkat dito lamang nakasalalay ang ating pag-iwas sa pagkasira at pagkawasak. Kailangan pong umalis tayo doon sa mess na dulot ng kasalanan na ginawa doon sa Eden. Kaya nga ating unawaing mabuti. Sa verse 14 ng Romans 5. Romans 5:14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. So atin pong unawaing mabuti. Sa pagkakasala ni Adan, buong sangkatauhan, ito po ay review lang nung ating alam na. Ang magiging kalagayan ng isang taong nagkasala ay kamatayan. At ang kamatayan tinutukoy dito, espiritual na kamatayan na naghiwalay sa isang tao mula sa Diyos. So yun po ay separation from God, ang dulot ng original sin na nagawa ni Adan. At yung pagsuway na yun, atin pong unawaing mabuti, ay hindi po dapat na ito ay hayaan nating magpatuloy sa atin. Kailangan pong ito ay ating tapusin at makapagsimula tayo sa panibagong panimula. Sa verse 15, but not as the offense, so also the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. So ito po yung ating pag-asa at hindi tayo mapapahiya dahil ang pag-asa natin sa pag-alis doon sa kamatayang dulot ng kasalanan ni Adan ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi po tayo magpapatuloy kay Hesukristo, ano ang mangyayari sa ating buhay? Sa Isaiah 3, makikita po natin doon ang laganap na kasamaan sa kanilang panahon at sa darating na panahon. Pero laging alalahanin po natin sa ibabaw ng lupang ito, mapanganib po na mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Pero ating siguraduhin ang ating buhay, sabi ng Isaiah 3:10. Ito po ang pagtiyak upang hindi tayo makasama doon sa kasiraan ng buong daigdig.
Say ye to the righteous, that it shall be well with him. For they shall eat the fruit of their doings. Wow! So makikita po natin, sabihin mo sa mga matuwid na magiging mahusay ang kanilang buhay. Wow! At kakanin nila ang bunga ng kanilang mga ginawa. So ano po yung bunga ng ating ginawa? Ang bunga po ng ating ginawa ay tayo ay nagpapatuloy na maniwala kay Jesus. Amen po ba? So our doings is continually believing Jesus. So katanungan, do you believe Jesus? Amen. Then that is your doing. Amen? So, paano natin natiyak na ang gawain natin ay sumampalataya kay Jesus? Sa John 6:28, kailangan pong tayo ay manggagawa at ang gawain natin sumampalataya kay Jesus. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? So sinabi ng mga sumusunod sa kanyang mga alagad, sinusundan siya ng mga alagad at nagtanong ang mga alagad, ano ang aming gagawin upang magawa namin ang mga gawain ng Diyos? Pansinin po natin, meron tayong mga gawain. At ang isang hindi gagawa sa gawaing ibinigay ng Diyos, marahil he missed the mark. He missed the glory of God. Kaya kailangan mag-ayos tayo ng ating buhay. Amen? Kailangan makaalis tayo sa mess na epekto ng missing God. So, atin pong pansinin, ikaw at ako'y naligtas hindi para sa ating sarili. Huwag mong ipagkakamali yan. Ikaw at ako'y naligtas for Himself. Para sa Kanya. Kaya kailangang punuin mo ang iyong puso't isipan tungkol sa Kanya at para kay Jesus. Sa Ephesians 2:10, matapos na tayo ay naligtas at sa ating pagkaligtas, meron po tayong lalakaran na landas. Ano po itong landas na ito? For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Pansinin po natin, workmanship created in Christ Jesus. For what purpose? Unto good works, which God hath before ordained, that we should walk in them. Good works that God hath before ordained. Yun pong landas ng mabubuting gawain ay inilatag na at lalakaran na lamang natin. Sa Isaiah 35:8, so, dito po'y nagliliwanag at kung ikaw ay matututo lamang, mula sa kabiguan, ikaw ay pagtatagumpayin. Mula sa kahirapan, ikaw ay payayamanin. Amen po ba? Mula sa pagkakasakit, ikaw ay pagagalingin. Mula sa bisyo, ikaw ay palalayain. And an highway shall be there, and a way in it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, though fools, shall not err therein. So pansinin po natin, kapag ang isang tao ay lumakad dun sa lansangan ng kabanalan, kahit siya'y hangal, hindi siya magkakamali dun sa lansangang yun. Wow! Kaya nga ating unawaing mabuti, hindi dito pinag-uusapan ang ating antas ng napag-aralan. Ang pinag-uusapan dito ay iisa lang. Do you love Jesus? Do you believe Jesus? Do you do the work of Jesus?
So ating pansinin pong mabuti. Ibalik natin sa John 6:28. Nais kong inyong maunawaan at nang sa gayon maging maligaya ka dahil makikita mo ang iyong tagumpay hanggang sa iyong apo sa talampakan. Sapagkat sigurado ito kapag ginagawa mo ang gawain ng Diyos. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Ano ang aming gagawin upang magawa namin ang mga gawain ng Diyos? Wow! Alam nyo ba yung maraming gawain? Kayo ba'y naniniwala na ang works ay hindi iisa? The works of God, plural. That we might work the works of God upang magawa namin ang mga gawain ng Diyos. Sa verse 29, Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Singular. This is the work of God. And what is the work? That you believe on Him whom He hath sent. Wow. So, naging singular yung work of God. That you may work the works of God. So, ano ang ibig sabihin? So, ang ating gawain at ang gawain ng Diyos na dapat nating gawain ay maniwala tayo. Saan? Sa gawa ng Diyos. And what is the work of God? So, pansinin po natin ano ang sinabi ng Panginoon nung siya'y nakapako sa krus. It is finished. So ano ang natapos doon sa krus? Ang gawain ng Diyos. At ano yung gawain doon sa krus? Redemption. Amen? Katubusan. Ano pa ang resulta nung natapos niya gawa sa krus? Sanctification. Kabanalan. Ano pa ang gawain? Wisdom. Kaya kung gusto mong maging matalino, believe Jesus all the way. Love Jesus all the way. Serve Jesus all the way. Praise God. This is the work of God. Gusto mo na maging matalino? Believe Jesus. Gusto mo gamitin ka ng Diyos sa mga pambihirang paggamit? Believe Jesus. At matutuklasan mo ang pagsama sa iyo ng Diyos kapag ikay nasa harapan ng imposibleng hindi mo kayang gawin. Kapag patong-patong na ang iyong suliranin, doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng pagsama sa iyo ng Diyos. Mag-aral ka po ng Biblia na ang iniaangat ng Diyos ay Kanya munang dinadala sa B degree. Alam niyo yung B degree? Ito po yung born in the desert. Hello? Idaraan muna sa wilderness yung kanyang iaangat. Marami ka na bang pagsubok na hindi mo maintindihan? Dinadala ka ng Diyos sa iyong promised land. Kaya huwag ka nang magkasala sa Diyos because of ignorance. What is ignorance? We do not know, we do not understand yung mga nangyayari sa atin at tayo nagkakasala dahil ito ang iniisip natin kapag tayo nabigo. Tapat naman ako sa Diyos, lagi naman ako sa gawain. Wag po, nagkakasala tayo nun. Dahil hindi natin alam kung bakit tayo idinadaan sa pagsubok. At alam din ng Diyos na tayo ay mangmang. Kaya pag minsan naghihimutok tayo at parang nagtatampo tayo sa Diyos, ayoko nang dumalo sa gawain ng Diyos dahil wala namang nangyayari sa akin. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Kapag dumating ka dun sa pagsasalitang wala namang nangyayari sa akin, meron nang nangyari sa iyo. Dati hindi ka mareklamo, ngayon nagre-reklamo ka na.
hindi may nangyari sa iyo. Amen? Kaya unawain mong mabuti na natuklasan mo ngayon na ikaw pala ay mareklamo. Kaya nga, unawain nating mabuti, hindi pwedeng makalaban natin ang Diyos at huwag mong kakalabanin ang Diyos. Kung ang kalaban natin ay kakulangan sa pera, matutulungan tayo ng Diyos. Kung ang sakit na nagpapahirap sa ating katawan ay pinahihina tayo, matutulungan tayo ng Diyos. Subalit kapag tayo ay nagrereklamo, nagiging tayong kaaway ng Diyos. Ang isang taong mareklamo ay nagiging masama ang ugali. Kaya nga tayo ay matuto na ang lahat ng nangyayari sa atin ay upang matuto tayo na sumampalataya sa Diyos. Maniwala kay Jesus, anuman ang ating dinaraanan. So what is the work of God? The work of God is to believe in the one whom He sent. So ang gawain ng Diyos ay paniwalaan yung kanyang isinugo at sino ang sugo? Si Jesus. Hello? Kaya pag sinabi ng isang tao siya ang sugo, ay hindi po siya sugo. Baka siya yung hotel o motel. Ang tanging sugo ay si Jesus. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nga, unawain mong mabuti. Huwag kang padadaya. Ang gawain natin, mula nung tayo ma-born again, sumampalataya kay Jesus. At magtatapos tayo, sumasampalataya kay Jesus. Kaya kung ikaw ay walang pera, sumampalataya ka kay Jesus. At ang unang ituturo sa iyo ay huwag kang tumingin sa wala sa iyo. Ang tingnan mo ay yung nalalabing kaunting pera na nasa iyong bangko. At magpuri ka at magdiwang sa Diyos sapagkat maraming wala kahit piso. Pero ikaw kahit 10 piso meron ka pa rin. So ang ipagpuri mo sa Diyos, ikay meron. Amen. Sapagkat kahit maliit yung iyong halaga ng salapi, ito ay palaki. Dahil ikaw ay nagpupuri at ikaw ay hindi nag-aalinlangan, ikaw ay nagpapasalamat. Amen. So, bakit ka magmamaktol sa Diyos? Eh, may bahay ka naman tinitirhan. O kung apartment man, mabutit hindi ka pa itinataboy nung may-ari ng apartment kahit 6 na buwan na hindi ka nakakabayad. At yun ay isang himala. Pero kailangan ikaw ay lumapit sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, ayoko po ng ganitong buhay na 6 na buwan na akong hindi nakakabayad. Kapag nawili ka, magiging 1 taon yan. Kaya kailangan lumapit ka na sa Diyos. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. So, ikaw at ako'y dinadala ng Diyos para magtiwala sa Kanya. Kaya nga, kailangan po na ang isang tao para makaalis dun sa sumpa na dulot ni Adan ay magkaroon ng BA degree. So, ano ang BA degree? Hindi po business administration, kundi born again degree. Amen. So, after being born again, kailangang matanggap mo ang regalo ng Diyos at ang regalo ng Diyos ay ang banal na Espiritu sapagkat kung wala sa tao ang banal na Espiritu, hindi siya magiging maunlad. Sapagkat ang banal na Espiritu ang may alam ng lahat ng katotohanan. Ang banal na Espiritu ang aakay sa atin sapagkat as many as are led by the Spirit, they are children of God. And all those who are peacemaker, not peacebreaker. Peacemaker. Ang manggagawa ng daan sa ikapagkakasundo ay kinakasihan ng Diyos. Though our beginning is small, but God will enlarge us to the largest place. Kaya nga, God ordained that you shall endure. So ang Diyos ang nag-utos, Greg, magtiis-tiis ka lang. Hello? Kaya kapag sinunod natin yung utos niyang magtiis-tiis, yun po yung nakatala sa Biblia, sa Revelation 3. So because you are obedient to continue on endurance, then I will open up a door that nobody shut it, that nobody can close.
Kaya nga unawain mong mabuti. Ikaw ay nasa takda ng panahon ng pag-aangat sa iyo ng Diyos. This is the work of God, that you believe on Him, whom He hath sent. Sino ang iyong paniniwalaan? Si Jesus. At kailan mo siya paniniwalaan? Araw-araw. Kahit sa maliit nating pangangailangan, dapat ang mamutawi sa labi natin si Jesus. Jesus ngayon, Jesus mamaya, Jesus bukas. Huwag mo nang daragdagan ng pangalan. Jesus lang. Huwag mo nang isama yung kanyang ina. Dahil Jesus lang ang sabi ng Biblia. Hello? Amen? Walang kapartido. Hindi siya partido, hindi siya politika o politiko. Iisa ang kanyang pangalan at yung kanyang pangalan ay nasa ibabaw ng lahat ng pangalan. At ang kaligtasan ng tao ay sa pangalan lamang ni Jesus, na ibinigay ng Diyos sa langit, sa silong ng langit. Kaya kahit saan ka pumaroon, sa labi mo ay pangalan ni Jesus ang dapat na lumabas. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaaniyahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Amen po ba? At sa iyong puso, kailangan ma-develop ang ugali ni Jesus. Na laging siya ay lumalapit sa kanyang Ama. Na lagi siyang nakikipag-usap sa kanyang Ama. At kailangan tayo ay mapanalanginin. Sa panahon ni Moses, ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa ibabaw ng bundok at ibibigay ko sa iyo ang aking mga utos. At gumawa ka ng 3 pangkat. So yung 70 leaders ng Israel, ang sabi ni Moses, dito kayo. Huwag kayong aalis. At ikaw, Joshua, dito sa gilid ng bundok. Huwag kang aalis dyan. At ako sa tuktok ng bundok. So pansinin po natin, kailangan kilala ng bawat isa sa atin ang tunay na Diyos. At ang magpapakilala sa tunay na Diyos ay ang banal na Espiritu.
At ang banal na Espiritu ay matatanggap ng isang tao kapag si Jesus ay kanyang tinanggap na kanyang tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Hindi po basta tagapagligtas. Ang sabi ng anghel, His name you shall call Emmanuel. And then, His name you shall call Jesus, for He will save His people. Emmanuel means that He will go with His people. Amen po ba? Kaya ang dapat bukang bibig natin ay ang pangalan ni Jesus sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Huwag mong aalisin sa iyong bibig ang pangalang Jesus. Sapagkat laging tandaan natin ang buhay na walang hanggan ay ibig sabihin walang katapusan na pagsampalataya kay Jesus. Sa John 3 verse 3, kailangang paunlarin mo ang relasyon mo kay Jesus. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, atin pong pansinin, kailangang ipanganak na muli ang bawat tao. Sa 17:3, John 17, verse 3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Sino po ang nagsasalita dito? Kaya ang sabi ng iba, hindi Diyos, Jesus. Dahil po siya ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, kaya siya ang nagsasalita dito sa high priestly prayer. Ang tawag po dito from John 13 to 17, ito po yung graduation address ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Basahin mo po ang John 13 hanggang 17 at gagraduate ka sa karireklamo. Hello? At magtatapos ka with bachelor and PhD. Magkasama combined. Why? Because you will keep on believing Jesus Christ all throughout your life. Alam mo, kahit hindi maganda ang iyong tinig, gaganda kapag ikay naniniwala kay Jesus. Kahit ikay laging kapos ang pera, ikay lalampas sa kakapusan sapagkat ikay naniniwala sa pangalan ni Jesus. Kahit kayo ay hindi magkakasundo sa iyong bahay, magkakaroon ng pagkakasundo sapagkat ikaw ay naniniwala sa pangalan ni Jesus. So what is life eternal? Ano ang buhay na walang hanggan? Ano ang buhay na walang katapusan? Ano ang buhay na hahantong hanggang langit? That they might know thee, the only true God. Kapag kinilala mo na si Jesucristo lamang ang totoong Diyos, na ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay iisa sapagkat Diyos. The Divine Trinity is the true God. The work of the Holy Spirit is to teach us, to guide us, to lead us, to give us wisdom. At ikaw ay magkakaroon ng sobrang katalinuhan na ang hindi kayang lutasin ng iyong mga katapat sa iyong hanap buhay, bibigyan ka ng Diyos ng higit na mas mataas na karunungan. Kung tayo lamang ay papayag na patnubayan tayo ng banal na Espiritu. Laging tatandaan po natin, it's not for us per se. It is always for Himself. At laging tatandaan din natin that the happiness of God is not on what we are doing good. The happiness of God is in His work, and we are part of His work. Ang kaligayahan ng Diyos ay hindi yung ating mabubuting gawa. Naliligayahan ng Diyos dahil siya ang gumawa sa iyo at sa akin. Kaya siya maligayang maligaya. Pansinin po natin, pwede tayong likhain katulad ng Darwin Theory na mukhang unggoy. Sino rito ang gustong kamukha niya ay unggoy? O wag nang unggoy, matsing. O wag nang matsing, bakulaw. So ayaw ninyo ng pagpipilian. Sapagkat ang Diyos, ang daming pwedeng itulad ang tao, pero ang kanyang pinagtularan ay ang kanyang sarili. Linikha ka, linikha ako, ang sabi ron, we were created fearfully, delicately, meticulously, wonderfully. Kaya sa harapan ng Diyos, huwag ka nang magpaganda dahil ang mahalaga, sa Diyos ikay maganda. Amen po ba?
So wag ka nang magpa-sexy-sexy pa dyan dahil ang makukuha mo ay hampas lupa. Pero kapag pinaniwalaan mo na ikay maganda sa paningin ng Diyos at yun po ang tampok. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, if the anointing flow in your life, magugulat ka sapagkat marami ang mahihikayat sa iyong may puhunan at mamumuhunan sa iyo. It is not because of your intellectual knowledge, no. It is because of the anointing. And what is the anointing? The accompanying presence of God is with you. Amen po ba? So ikaw ay magiging kasiya-siya sa mga tao. Why? Because of the anointing. Kaya nga ating unawain, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Kaya ikaw at ako ay nasa ibabaw ng lupa upang makilala si Jesus. Amen po ba? Makilala si Jesus sa pamamagitan natin. Isip-isipin mo na ikaw ang tampulan ng pag-uusap ng iyong buong angkan. Dati ganito yan. Pero tingnan mo, nung dumadalo na sa biyaya ng Diyos, aba, ibang-iba na siya. Hindi na siya katulad nung dati. Tingnan mo ang kanyang pananamit, simple. Pero, iba ang liwanag ng kanyang mukha. Iba ang kapayapaan na mamamalas sa iyong katauhan. Amen po ba? Alam mo, kung magpapatuloy lamang tayong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa ating kakapusan, bubuksan ng Diyos ang kayamanan niya na nasa ibabaw ng lupa. Ang gagawin lamang natin, sumampalataya sa Kanya. Ang napakahirap po sa maraming tao, ayaw niyang totohanang lumapit at magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Napakaliwanag po sa Biblia na lahat ng mga kayamanan ang may-ari ay ang Diyos. Kaya dapat tayo ay lumalapit lagi sa Diyos. Because if we miss the mark, we shall fall short of God's glory. Kapag atin pong hindi naabot ang tatak ng kanyang kaluwalhatian. So who is the glory of God? So sino ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa John 17, verse 20. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So ikaw po ba'y naniniwala doon sa salitang aking itinuturo sa inyo? So, dahil ikay naniniwala, na idalangin ka na ng Panginoong Jesus. And what is the content of that prayer? So Jesus prayed for you 2,000 years before. Na idalangin ka na ng Panginoon noon pa. Kaya tiyak ko na ikaw ay magtatagumpay. So, but for them also which shall believe on me through their word. So, sino ang kanyang pinanalangin? Yung maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salitang ipinangangaral. So, ang nasusulat, pinaniwalaan ko na si Jesus nga ay Diyos. At dahil ako'y naniwala sa salitang isinulat ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ako'y naniwala. Kaya ano ang nangyari sa akin? Ako ay naniwala dahil ako'y ipinapanalangin ni Jesus araw at gabi. So ikaw din, ikaw ba'y naniniwala sa salitang iyong naririnig? So ikay na ipanalangin na 2,000 years ago. At ano kaya ang laman ng panalangin ng Panginoong Hesukristo 2,000 years ago? Na ikaw ay magtagumpay. Amen? At ang kasigurahan ng pagtatagumpay, ikaw at ako kay Hesukristo ginawang higit pa sa mananagumpay. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng manatili kang bigo. Hindi pwedeng manatili kang walang pera. Amen po ba?
kaunting tiis na lamang, kaunting panahon na lamang, magpakaalab ka kay Hesus Kristo, hindi sa anumang bagay. Si Hesus Kristo ang alaban mo ng iyong pag-ibig at iukol mo ang buo mong araw-araw kay Hesus Kristo. Yes, sa verse 21, ano po ang sabi? That they all may be one. So ano ang laman ng kanyang nilalaan, ang kanyang panalangin? That they all may be one. So with Jesus, we shall hit the mark. Believing Jesus, we hit the glory of God. Amen po ba? Kaya nga dahil kay Jesus, tayo po ay nasa kalwalhatian ng Diyos. Ang wala kay Jesus, they fell short of the glory of God. And what is the glory of God? The glory of God is the manifested power working through those who believe. Alam mo, simpleng-simple lang ang problema mo. Napakaliit niyan sa Diyos. Eh kung bakit naman, alam mo na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala, eh kung bakit naman kung ano-ano ang iyong hinahanap na Diyos? Kailangan kay Hesus Kristo muna. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Ano po ang ibig sabihin? That they all may be one. So ano ang kanyang pinagtularan? As thou, Father, art in me. Buhay pa po siya niyan. Katulad ng iyong pananahan sa akin, Ama. At ako ay nananahan sa iyo. Wow. At sila ay maging kaisa natin. That the world may believe that thou hast sent me. Upang ang daigdig, upang ang sanlibutan, upang ang mga taong nasa paligid nila ay maniwala na ako nga ang isinugo mo. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig pong sabihin, ikaw ay makapagtitiis at ikaw ay makangingiti sa mga pansamantala mong pagsubok. Jesus learned obedience through the sufferings that He passed through. Natuto si Hesus Kristong maging masunurin sa pamamagitan ng kanyang mga tiisin. I have ordained and I have commanded you to endure for a while. Aking itinakda, tiniutos sa inyo na magtiis-tiis lamang kayo sa pansamantalang sandali. So ano ang iyong pagtitiisan? Ang iyong kakapusan ngayon. Pero nais kong ipaunawa sa iyo na hindi mo yan malulutas sa pamamagitan ng iyong utak. Yan ay malulutas lamang sa pamamagitan ng wisdom from above. If you lack wisdom, pray. And God who always give liberally will give you wisdom that is commensurate to your crisis. It's the wisdom of God, after all, that you need and I need. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the money that you need will follow you. Amen po ba? Kaya nga I believe that the Lord will pursue you with His goodness every day. But seek ye first the kingdom of God. Deny yourself of the things of the world, and then you shall be inundated with the blessing of the Lord. At magugulat ka. Sapagkat, kung ano-anong pagtatagumpay sa negosyo ang mangyayari sa iyo, why? Because the essential thing is in your heart. And the essential thing is Jesus living in you. That the world may believe that thou hast sent me. Makikita ng daigdig at ng mga nakapaligid sa iyo, ibang-iba ka kaysa kanila. Gabi at araw ang diferensya ng taong sumasampalataya kay Jesus. Ang mga taong hindi sumasampalataya, their lifestyle is to get. Ang taong naka Hesus Kristo, their lifestyle is to give. When you give,
you will never lost anything that you have given. Kapag ikaw po ay nagbibigay lagi, kapag ang intention mo ay para sa ikabubuti ng lahat ng tao, ito po ang sasabihin ko sa inyo, ikaw po ay susubaybayan ng kabutihan at ng mga pagpapala ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi sa verse 22, "And the glory which thou gavest me, I have given them." So na lutas na po yung problema sa pag-abot sa luwalhati ng Diyos. "And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one." So what is the glory of God? The very presence of God. Alam mo, kung tayo po ay nasa presensya ng Diyos, sa Ephesians 4:13, ipakikita ko po sa inyo, ang simpleng katotohanan tungkol po sa paglutas sa iyong mga suliranin. "Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ." Hanggang makarating tayo at maabot natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at sa pananalig sa anak ng Diyos, at magi tayong isang sakdal na tao na nasa sukat ng kabuuan ng kapuspusan ni Kristo. The fullness, the stature of the fullness of Christ. And then, ang sabi sa Psalms 133 verse 3, 133 verse 3, kapag tayo po'y naging isa, hallelujah. "And the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore." So what is the blessing? Life forevermore. What is the blessing? In order to get out of the mess of life, if you believe Jesus, if you receive and believe Jesus, then you will get out of the mess of life. Amen po ba? And then God will command the blessing. Kung kailangan mo ng sasakyan, iutos ng Diyos. Ang sasakyan ay pumunta sa iyong bahay, sa iyong garahe. Amen? Kung kailangan mo'y puhunan, iutos ng Diyos yan. Pero simulan mong ang buo mong sambahayan ay magkikayong isa kay Jesus. Amen po ba? Kung hindi makipag-isa ang iyong mga mahal sa buhay, siguraduhin mo na ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, at ang iyong buong katawan ay nagkakaisang naniniwala kay Jesus. Kahit hindi sila maniwala, ikaw ay susundan ng Diyos ng mga himala, ng mga pagpapala, ng mga biyaya, at makikita nila na tunay nga ng kaluwalhatian ng Diyos ay kasama mo araw at gabi, araw-araw at gabi-gabi. So ano ang ating gagawin in order to reach and grasp, to reach and attain the glory of God? Simple lang po. Sabihin mo ang panalangin ito, Jesucristo, salamat sa iyong Espiritu na nagbigay liwanag na ikaw ang luwalhati ng Ama. Kaya't patuloy na ako'y maniniwala sa iyo. Sa lahat ng lakad ko sa araw-araw, paniniwalaan ko na nasa panig ko ang tagumpay dahil sa pangalan mo may katugunan ang lahat ng aking panalangin at ang Ama ay magpapatuloy sa kanyang kabutihan sa akin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So, you have hit the mark. Yun po ang pagtatapos natin. You hit the mark. Ang ibig sabihin, dahil sa Jesucristo, ang totoo mong Panginoon at pag-asa sa buhay. And what is the mark? The glory of God. So, ngayong sandaling ito, you hit the mark and you have the glory of God. God bless you. Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa Kanya
na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po nasabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita at ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo natin yung dakilang pastol, ang pastol po siya nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kag binasa mo Psalms 23 verse 1 onward sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Napapagpala po maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga
partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po yung nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at na ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, sulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.